Una, ito nakita ko marketable ito. Dahil nga, sabi ko, ito ay bago pa lang sa atin dito sa Pilipinas, although marami na po sa ibang bansa. Pangalawa, yung health benefits na may bibigay sa atin. Pangatlo, hindi po siya alagain. Dahil naitanim mo dyan, dilig-diligan mo lang, ayun na, maghintay ka ng 3 months, meron ka ng bunga. Kaway-kaway mga totoong mga Inday, mapagpalang araw sa ating lahat. Andito po ako sa Bautista, dito sa Shefa Grapes Farm. Kasama natin ngayon si Teacher Jobert Asuncion. Kaway-kaway tayo, Teacher. Hello! Ayan, at ngayon pong araw matututunan natin kung paano mag-prepare ng retirement plan ng isang teacher, no? Dahil teacher pa rin ngayon si Teacher Jobert, pero may mga tinanim na siyang kakaibang prutas tulad itong jujube. Teacher, ano ba ang plan mo dito, Teacher? Dito, ang gagawin natin dahil bagong prutas sa atin, magpapadami po tayo. Tutulungan natin yung mga iba na gustong magtanim nito. Kaya by bare months, iyon yung umpisa ng propagate natin. Mas maraming cuttings, mas maraming Yes, sir. seedlings. Yes, sir. So, pinapatubo natin yung pang rootstock na wild jujube. Tapos, dito na rin tayo kukuha ng mga sayon. Ayun. Teacher, itong jujube mo, ilang months na to sila ngayon? Kasi sobrang daming bunga. Kung makikita nila, daming bunga, Ito po, mag 4 months pa lang ito. 4 months. Kasi ang nature pala ng jujube, 3 to 5 months, kapag grafted, mamumunga na to talaga siya. Ayun. Pag-grafted. Pag grafted. Oo. So, tapos ito, teacher, pagtanim nyo nito, may mga chemicals ba kayong nilalagay para mas mabilis siyang bumunga? Wala na. Ang nilagay lang po namin actually ay goat manure na composted siya. Okay. Para hindi po siya mainit. Tapos, iyon lang. So far, hindi pa ito nakakatikim ng fertilizer. Wala. Wala pa po. So, medyo healthy siya. Opo. Ano yung paglagay nyo ng goat manure before ba i-plant o after na na-plant? Before po, yung bali, naghukay po kami ng medyo maluwang. Tapos, inalis po namin yung lupa. Then, pinalitan namin ng mas fertile na soil. Ayun. So, ganun lang po ang pagtanim. Ayun. Teacher, tanong lang, teacher, dahil itong jujube na to, kasi nakapunta ako ng Taiwan, ng ibang bansa, sa Thailand, malalaki yung jujube nila. Bakit ganito kaliliit yung jujube? Ang kailangan po kasi dito ay thinning. Fruit thinning. Yung magbabawas ng berries para lalaki po siya. Kagaya po dito, siguro dito, dalawa lang ititira mo dyan. Yung medyo magkalayo ng konti, tapos lalaki po siya, na parang maliit na apple. So yun, yung pagka ginanon mo siya, lalaki pala siya. Kasi yung usually ng mga jujube, may iba't ibang klaseng jujube. Yes, sir. Ayun. So sa inyo po dito, anong variety ang mayroon dito sa inyo? Ito po yung Thai Giant Jujube. Okay. So, ito yung green na kulay. Unlike doon sa ibang variety na red. Pero ito yung ito kasi yung na-introduce kaya dito tayo nag-start. Okay. Pero may mga plans ka na mag ano pa ng ibang variety ng jujube, yung mga ano niya. Mayroon akong plano. Pag na-master na po natin ito, dadagdag po tayo, mag-expand tayo. Ayun. So, teacher, dito sa farm mo, kasi medyo sabi nyo nga, sa area nyo na to medyo maliit lang, parang 500 square meter lang dito. Ilang jujube tree na meron kayo ngayon? Sa ngayon po, meron kaming mga 15 to mga 20 na puno nito. At ang agwat lang naman nila 3 to 5 meters. Okay. Nandun na yon pag within 3 to 5 meters, pwede na yon. Kasi ito, hindi naman siya lalaki masyado. Anong mangyayari dito sa puno niya? Parang mag-expand? Ganon siya? Opo, ang sanga nito kasi ay pa-horizontal. Kagaya nito, pa ganyan. Instead na pa-vertical, maggaganito siya. Kaya kinakailangan din lagyan ng trellis na ganito. Trellis, oo. Opo. Kasi ito, siyempre mabibigatan na yan, lalo na kapag lalaki pa itong bunga. So, pag dito sa isang puno, teacher, ganito kalaki yung puno, ilan yung prutas na iiwan natin? Ito, So, mga tuloy-tuloy, mga 5 piraso lang siguro, sir. Ganito, 5 lang. Kapag ganito na kaliit na sanga. Pipiliin mo lang yung pinakamalaki. Yes, sir. Iiwan. Opo. Pero sir, tuloy-tuloy siya yung pag niya, bulaklak, tapos bulaklak. tuloy-tuloy yung bunga, no? Opo, sir. Ito yung nakita ko. Kaya nagandahan ako dito kasi
una, hindi siya alagain. Mhm. Pangalawa, bago siya na prutas sa atin, Mhm. parang curious yung mga tao. Tama. So, marketable siya. Mhm. Pangatlo, masarap naman talaga siya. Oo, tsaka sa pagkakalam ko, nag-search kasi ako sa online, sa internet, yung jujube, search nyo din, anti-cancer siya. Yes, sir. Oo. Isa yun sa magandang sustansya, benefit na makukuha natin dito. Ayun. So ginagawa ito siyang juice, pwedeng gawing juice basta jujube. Yung pang anti-cancer, may mga ano siya may mga content siya doon na parang sa Opo. Napakataas ng content ng vitamin C nito. Oo, yun. Isa 20 siguro times. Oh, yun, jujube. Oo, taas ng vitamin C niya. So mga totoong Inday, sa ganitong klaseng puno na pagtatanim, 3 to 5 months lang magbubunga na. Yun ang Yun yung advantage maganda. doon. Hindi mo na kailangan magstay pa Maghintay ng matagal, magtagal na pag-aantay, no? So tingnan natin sa kabila, teacher. Ano ba yung usually common na problem na nakita niyo dito, teacher? Ang unang nakita ko po dito, Marami din bunga eh dito. ito. Kumpul-kumpul siya. Kumpul din eh. Kumpul-kumpul siya. Ang nakita kong kailangan talaga na pag-alaga dito ay dilig. Diligan lang. Diligan. Araw-araw po itong dinidiligan. Umaga at hapon. Habang ganito pa lang siya. Pangalawa, tignan po ninyo kasi iyon ang dapat makita para ma-prevent. Na huwag ninyong hayaan na magkakaroon siya ng aplat. Anong aplat? Yung, ano nang tawag doon, yung aplat? White flies? Oo, yung white flies. Dito sa likod? Dito sa likod. Oo. Kulay puti po yun. Kasi malagkit yun. Pero wala siya dito ngayon. Oh, wala siya. Kasi, tinitignan talaga namin ito. Nung maliit pa ito, wala pang bunga. Nakatikim ito ng unang spray lang. Isang spray lang. May nakita kong aflat, kaya inisprayan ko siya kagad. So nawala naman. Wala naman. So far, wala naman hanggang ngayon. Ayun, so yun ang advantage. Kailangan lang, at least ngayon, may preparation kayo kung gusto nyo magtanim ng jujube kasi in the future, magiging magandang market siya. Yes, sir. At ang kagandahan nito, ganito siya karami magbunga, oh. So sigurado ito yan ngayon. Pag nakapabunga ka ng maraming ganito, medyo mataas pa yung presyo pag nag-start kayo na maraming ganito. Yes, sir. So, yun. So, tsaka mga tao ngayon medyo health benefit mga ginahanap nila na Yun mga talaga. mga Health conscious ng health mga conscious tao. sila. ngayon. Oo, yun. So, yun. Teacher, ano bang pwede mo ma-share about dito sa jujube na nagustuhan nyo? Bakit ito yung napili nyo? Una, ito nakita ko marketable ito. Mhm. Dahil nga, sabi ko, ito ay bago pa lang sa atin dito sa Pilipinas, although marami na po sa ibang bansa. Pangalawa, yung health benefits na may bibigay sa atin. Mhm. Pangatlo, hindi po siya alagain. Dahil naitanim mo dyan, dilig-diligan mo lang, ayun na, maghintay ka ng 3 months, meron ka ng bunga. Mhm. So, pagka 5 months na ito magmamature na, Mhm. pwede nang i-harvest. Okay, so mag-start siya ng 3 months, magbulaklak, Yes, magbunga, after 2 months siya i-harvest. I-harvest. Ayun, mabilis lang pala mga totoong mga inday. At ang dami, siguro pag lumaki to, teacher, mas malaki Ayun, din. opo. Siyempre, habang tumatanda ito, lalaki yung sanga, Mhm. dadami din yung mga shoots niya. Mhm. At ayun, siyempre, dadami din yung bunga. Ayan, so mga totoong mga inday, ganda pala nitong jujube. No? So ako, nagiging interested din ako sa jujube. Kaso lang naubusan si Teacher Jobert ng seedlings. Pero bare months may available. Per months po, Ayan, so ang ayan, target ho. natin. Ayun, so mga totoong mga inday. Kung may mga gusto kayong itanong kay Teacher Jobert, i-comment down nyo below para at least alam nyo. Kung saan nagtatanong naman, kung saan siya, nandito sa anong lugar nyo, Bautista. Bautista, Anong Pangasinan. barangay po ito? Ito, Barangay Villanueva, Uh-huh. Bautista, Pangasinan. At saka kung nang gusto nyo mas madali, i-search nyo na lang po sa Google Map. Makikita yung Shifa, Shifa Grapes Garden. yun, Grapes Garden Farm. Yan. Garden lang po, walang farm. Garden po. Yun. So yung mga totoong mga inday, napakalit lang ng space niya kasi ang preparation ni Teacher Jobert para dun sa retirement niya. Retirement. Mas maganda in the future, siyempre pagka nag-retire ka na, chill-chill na lang sa farm, yung ganito yung passion mo. Oo. Ano masabi mo, teacher, yung passion na sinasabi nyo? Mahilig kasi ako sa farm. Actually, ako yung tunay na lumaki sa farm. Kaya from school, ako yung in charge sa gulayan sa paralan. Pag uwi ko sa tinutuluyan ko, farm pa rin. Pag uwi ko dito sa bahay ng weekend, farm pa rin. So passion ko talaga yung pagtatanim. Ngayon, nagustuhan ko itong mga prutas na ganito dahil nga doon sa mga rason na sinabi ko na kanina. Yung mga rare kasi dito sa atin. Opo. Yes, Ayun. sir. So mga totoong mga inday, at subaybayan nyo kami, bibisitahin natin yung kanilang grapes farm kasi may 6 siya dito na variety na grapes.
At ang kagandahan dito, na papabunga niya na 2 years pa lang siya dito sa farm niya, marami na yung napabunga niya, 3 beses na daw siya. Pero may mga technique siya ituturo mamaya para at least sa mga gusto magtanim ng ganun, ma-apply nyo din sa farm nyo. Pag sinunod nyo, posible yun din na magiging resulta mga tutumang Inday. So, yan. Kagaling ko lang din sa Indonesia at bumisita. First farm na binisita ko si Teacher Jobert na dito kasi siya malapit sa Villasis. So, hopefully soon sa mga malalapit, mag-comment down below kayo para at least alam ko kung saan yung farm nyo at hopefully mabisita ko din yung farm nyo, mag-feature natin tulad ni si Teacher Jobert. Teacher Jobert, ano ba yung ma-advise mo sa mga future growers ng jujube? Ang my advice ko po mag-isip kayo na ito ay parang investment. Lalong-lalo na doon sa mga kagaya ko na nasa retirable age na. Mag-invest tayo ng pakunti-kunti. Kasi nung nag-umpisa ko dito, medyo mataas talaga yung itatanim. Kaso sabi ko, kung hindi ako magta-try, walang mangyayari. Tama. Kaya isipin na rin yun siguro may konting risk. Pero sure naman ito. Basta mabuhay mo lang, ayan na, pabayaan mo ng ganyan, dilig-diligan mo na lang. So napakadali po siyang alagaan. So ang advice ko sa inyo, paunti-unti, kung wala kayong malaking budget, unti-unti nyo lang po ang magtanim ng mga ganitong klaseng prutas natin. Ayun. So yung matutubang Inday abangan pa kayo sa susunod na video namin, pupunta tayo sa kabilang area nila. Kasi napakalit lang ng space nila dito, pero yun nga, in the future, ito yung kagandahan ng retirement plan. So yan, maraming salamat mga tutubang Inday, kita-kita sa susunod na video. Happy farming!